Nagbabala ka bang bumili ng planetary mixer? So, ito yung ilang, konti lang, kung sakaling gusto mong bumili. Pansin ko lang, sa spiral na nagagamit ko, ang laging unang nasisira dyan is yung paglilipat ng setting sa high, especially sa high. So, para mas maiwasan nyo, mas matagal siya bago masira, ang gagawin nyo, papatayin nyo muna yung on and off button. Kunyari, magpapalit kayo ng low. Papatayin muna bago siya buksan. Papalit kayo ng needle. Papatayin nyo muna kasi yun yung kadalasang nasisira doon. Sa spiral naman, since button siya, ang laging unang nasisira dyan ay yung stop button. So, actually meron siyang dalawang button na stop tapos yung emergency stop button. Pagka ganun, ang laging na nasisira dyan yung stop button. So, ang nagagamit ko na lang dun sa akin ay yung emergency stop. Isipin nyo na lang is kung anong size. Ito 20 quarts to. So, makakapagmasa to ng dough, mga 2.5 to 3 kilos ng flour. 3 kilos masyado ng hirapan yun. So, lagi lang kayong 2.5. So, yun lang. Yung spiral ko is 8 kilograms ang capacity nun. Nagmi-mix lang ako doon ng dough, 6 kilos ng 6 kilos. Hindi ko siya laging nilalamnan ng full capacity kasi pag full capacity kasi, hirap na yung makina niyo. So, lagi kayong magbabawas kaysa doon sa capacity niya. Huwag yung todo. Pero para sa akin, pag sa dough, mas maganda pa din talaga ang spiral mixer. Although dito, gagamitin ko talaga siya for cookies, para sa cakes, kaya ako nag-spiral. Pero pwede talaga dito ang dough. Maganda rin dito ang dough. Mas mabilis siyang mag-knead compared dun sa spiral. Ang talagang hinahanap ko lang na spiral is pagka mag-icing tayo, mag-mix tayo ng magic whisk, ng mga meringue, is abot niya yung dulo, yung pinaka-bottom. Walang natitirang sugar na hindi natunaw or kaya walang natitirang paste. Dito, nag-try kami magic whisk, kaya lang may natitira talaga siya. May natitira sa bottom na kailangan mo pang kayo din para mahalo. Nag-iisip kayong bumili ng planetary, okay naman talaga siya, maganda siyang gamitin. For breads, for cakes, for cookies, kahit anong pieces, maganda naman talaga siya. At syempre, pag gumagamit kayo ng mga machine, lalong-lalo na to, kunyari naka-high yan, gusto mong i-test yung dough or kaya kung ano mang ginagawa mo, gusto mong hawakan, wag. Patayin mo muna, lalo na pag may kasama kayo, pinatayin nyo na, gusto nyo maghawak, tanggalin nyo yung saksak. Kasi kapag ka napalo kayo ng mixer, lalo pag naka-high or naka-middle, akala nyo hindi malakas yung palo niyan. Sabog ang kamay nyo. May kilala talaga ako na nagaganon siya habang umaandar, napalo yung kamay, nawawarak talaga. Diretso ka talaga sa ER. Kaya laging tatandaan kahit anong ginagamit mo na equipments, laging mag-iingat. So dito, sa spiral, tumatagal ako ng mga 18 to 20 minutes sa pagmi-mix bago ko mapakinis yung dough. Dito, naabot lang to ng 10 to 12 minutes kasi, ayan, naka-middle lang ako lagi. Pagka sa dough, hindi ako nag-high. So, okay na siya.